Tuluyan ng iniwan ni Brook Lopez ang Milwaukee Bucks at si Giannis Antetokounmpo matapos pumirma ng 2-year, $18 million deal sa Los Angeles Clippers. Sa edad na 37 years old, hindi na siya inaasahang maglalaro ng heavy minutes pero solid pa rin siyang backup center kay Ivica Zubac. Malaking tulong ang kanyang championship experience noong 2021 sa Bucks, lalo na sa playoff-tested squad ng Clippers. Sa pick-and-pop spacing at rim protection, siguradong may maiaambag pa si Lopez sa kampanya ng LA. Samantala, nagulat ang ilan matapos i-anunsyo na pumirma si Luka Garza sa Boston Celtics ng 2-year, $5.5 million deal. Ngunit sapat na nga ba ang dating bench player ng Minnesota Timberwolves para punan ang pwesto ni na Kristaps Porzingis, Al Horford at Luke Kornet? Sa Minnesota, bibihira siyang magamit, averaging just 3.1 points, 1.2 rebounds in 5.4 minutes per game noong nakaraang season. Pero sa sistemang maayos ng Boston, baka ito na ang bagong simula para kay Garza na may soft shooting touch at hustle. Samantala, matapos naman ang blockbuster trade kung saan ipinadala ng Orlando Magic sina Cole Anthony, Kentavious Caldwell-Pope at ilang draft picks sa Memphis Grizzlies para kay Desmond Bane, agad nilang sinigurado ang playmaking duties sa pagkuha kay Tyus Jones sa isang 1-year, $7 million deal. Kilala si Jones bilang one of the most reliable backup point guards sa liga, low turnover rate, matalinong playmaking at steady shooting. Isang under-the-radar signing na pwedeng magbunga ng malaki sa Magic. Habang nagpalakas din ang Atlanta Hawks, unang inireport ang 1-year, $11 million deal ni Luke Kennard, isang elite shooter na kayang magbigay ng instant offense sa second unit. Kasunod nito, pumirma rin si Nickeil Alexander-Walker ng 4-year, $62 million Pero dahil sa kakulangan Isa si Walker sa mga standout performer ng bagong kontratang nakaraang playoffs at Julius Randle, hindi na siya na-extend ng Minnesota. Sa Atlanta, may tsansa siyang makakuha ng mas malaking papel at minutes, lalo na sa bagong rotation ng Hawks. Samantala, matapos naman mabuyout ng Utah Jazz, nakatakdang pumirma si Jordan Clarkson sa New York Knicks matapos maklear ang waivers. Isang explosive scorer off the bench, si Clarkson ay kilala sa instant offense, shot creating ability at veteran presence. Tuwang-tuwa si Josh Hart, dating teammate ni Clarkson sa Lakers, sa reunion na ito. Hindi na nga rin napigilan ng mga fans na balikan ang what could have been ng batang Lakers score bago dumating ang Anthony Davis trade. Sa kabilang banda, mainit pa rin ang pangalan ni DeAndre Ayton sa free agency matapos siyang mabuyout ng Portland Trail Blazers. Ayon kay NBA insider Chris Haynes, malaki ang posibilidad at ngayon halos sigurado na ang Los Angeles Lakers ang kanyang susunod na destinasyon. That is a strong possibility, ani Haynes. Lahat ng senyales ay papunta roon. At kung titingnan ang galawan sa free agency, lalong tumitibay ang posibilidad na kay Ayton na nga ang bagsak ng Lakers. Nakalak na ang iba nilang mga target. Pumirma na si Brook Lopez sa Clippers, may bagong kontrata na rin si Clint Capela, at si Kevon Looney ay nag-sign na ng kontrata sa New Orleans Pelicans. Ibig sabihin, si Ayton na lang ang natitirang available center na may elite upside at kakayahang punan ang butas na iniwan ni Anthony Davis. Matapos ang trade para kay Luka Doncic, isinakripisyo ng Lakers ang kanilang all-star big man na may two-way impact sa paint. Sinubukan pa sana ng Lakers kunin si Mark Williams mula Charlotte sa trade deadline pero na-reverse ito matapos bumagsak sa physical. Kaya naman si Ayton na ngayon ang pinakalohikal na target. Kilala siya bilang isang rim protector at rebounder, bagay na swak sa pangangailangan ng Lakers. At higit sa lahat, mas bagay siya sa bagong direksyong gustong tahakin ng koponan, ang bumuo ng core sa paligid ni Luka Doncic. Kapwa top 3 picks ng 2018 NBA draft sina Luka at Ayton, at ang pag-pair sa kanila ay may potensyal para sa long-term synergy. Isa ito sa mga pinaka-promising young duos na maaaring mabuo sa West, pero hindi rin mawawala ang mga agam-agam. Ayon kay Kendrick Perkins, kapag locked in si DeAndre Ayton, double-double machine siya, pero pag nawawala siya sa system, nagiging liability. Dagdag pa ni Perkins, ito na ang huling pagkakataon para patunayan ni Ayton na kaya niyang maging winning player sa tamang kultura. Sa ngayon, inaasahang makaklaro ni Ayton ang waivers sa darating na Miyerkules. At kung tuloy nga ang lahat ng senyales, magiging sentro na siya ng bagong era sa Lakers sa tabi ni Luka Doncic. Kayo mga idol, sa dami ng galawan sa NBA free agency, alin sa mga bagong signings sa tingin ninyo ang tunay na game changer para sa darating na season? Sabay-sabay nating abangan kung sino ang talagang magbubunga ng tagumpay.